William Lactation said, every great achievements in life is traced through kneeling down. Amen? Wala akong nakita na nagtagumpay ang tao na hindi nanalangin sa Panginoon. Do you believe that? Wala akong nakita ang tao na meron ka ngayon na hindi ka ninisan lubos sa Panginoon. It's all about prayers. Amen? It's all about faith. It's all about joy in serving Jesus. Amen? That's why in the month of January, we have our prayer month. This coming January 8, all the men and women will proceed to Pagkabataan to have a prayer meeting. Men and men, sama po tayo lahat. Ala. Kung kayo ay magiging kayo excited, say aloud, amen, men and men. Amen, be there. Tayo, mga young people, ay sila naman po ay sa church lang po kayo. Nagsasakay kayo ng bus, papunta mo sa church. Okay, ang mga meditations po ay, I know, going to Baguio. Alam mo, Baguio Malolos. Baguio talaga doon sa lugar ng mataas. Alam mo, ingat kayo kayo. Amen! Maraming salamat po sa inyo for being here, na kayo po'y kasama natin sa pagsamba. Amen! There is no greater joy na kapag nakikita ho ng Diyos sa mananampalataya, enjoying the service and praising God. And I hope, and I believe, na tayo ay narito to worship God. Amen? Kung kayo ay bisita po namin this time, pwede po ba namin lahatan na po? Kung kayo bisita namin, hindi po kayo member ng church ito, pwede po ba namin kayo maanayang tumayo? Amen? Meron po mga bisita? Hindi miyembro, hindi pa kayo baptize. It means your visitors. Amen? So, meron po ba? And let us also recognize lahat po ng newly baptized po natin na narito sa 2016. At kayo na narito ngayong oras na ito. Please, lahat ng newly baptized po natin, please stand up. Please stand up. Lahat ng newly baptized po natin ang
Amen. Happy morning po sa ating lahat. Pagpagpag po tayo at baka kayo ay maraming kinain kagabi at baka kayo ay kinaantok pa. So, bagong taon. Sabi po na bagong taon, dapat ay mayroong ng bagong buhay. Okay? Bagong taon, bagong buhay. So, hello. Okay na. So, it's a privilege na muli po ay makapag-speak at magamit po ang pagkatiwalaan ng ating pastor na makapagsalita sa inyong harapan. At alam ko po na kayo'y pagod, na kayo'y kuya, na kayo po ay maraming daladala sa buhay. Kung yan ay blessing, share nyo naman. Kung yan ay problem, share nyo rin. Ewan, dahil bilang Kristiyano ay magandang nagsishare tayo para sa ganoon ay makasakaling yung pag-share mo ay siyang makatulong. And at the same time, ay salubungin natin ang bagong taon na may ngiti sa ating mga labi. Ngiti niya ako kayo. Hello? Yes, I'm talking to you. Ngiti niya. Yeah! Alam niyo, mas maganda ho kayo kung nakangiti. Alam niyo ba yun? Mas maganda kayo kung nakangiti. Pag nakasibangon kayo, hindi kayo maganda. Pero pag nakangiti kayo, maganda. Okay? So, please open your Bible with me. Actually, pag bagong taon po at pag-iwi, ang pinag-usapan ay palagi ito talaga ito. So, our pastor already posted this verse. Pero ginawa ko lang po ito as my reference sa ating pag-aaral ngayong po umaga po ito. So, alam niyo na po? Alam niyo na ano yan? Philippians chapter 3. Hindi niyo basa yung post ni Pastor? Ayun talaga. Pero pag ang post ay puro ang pogi ko, ang ano ko, naaano nyo, natatandaan nyo, pero pag mga spiritual na bagay, parang may nag-post para sabi, wala tayong hapon. Wala tayong, pag after ng bata, uwi na tayo. Hindi ho. Meron pa tayo service sa hapon. Hindi mo pwede na wala tayo service sa hapon. Pero dire-diretso tayo. Mabilis na mo. Sinasabi ko sa inyo, may mabilis. Mas mabilis yun, mabibilis sa hapon. Kaya, parang hindi I encourage you to stay. Amen? Hello? I encourage you to stay. And kung uwi man kayo, should be back na before 1 o'clock. Dahil pag 1 o'clock kayo dumating, baka, baka invitation na yun. So, okay? Ganun po kabilis. So, please, Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Can you get your Bible? Pakibuklan po ninyo ang mga Bible kung kayo bagong dating pala. Yeah, open your Bible in the book of Philippians. Yung mga nasa labas, okay na kayo dyan? Hindi ako narinig. Yung mga nasa labas, okay ba kayo dyan? Ha? Okay, paano kayo ipakipiligan kabanahanan dyan, ha? Okay na? Okay, so Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Sabay-sabay po natin basahin. Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Ready, begin. Brethren, I counted myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Lord God, we want to thank you, Lord, for the opportunity na bibigyan po sa amin makarating sa impay sambahan. Ikaw, upang ikaw'y purihin, pasalamatan, dakilain sa buhay po namin. Tunay po na mabuti ka sa amin. Na sa kabila ng aming failures, sa kabila ng aming mga ginagawang hindi tama o kasalanan, still, nandiyan pa rin ang kabutihan mo na maglilid sa amin to repentance. I pray na pangunahan niyo po kami as I preach your word, as I preach
the lesson that you have given me. I pray, Lord, na magipagpapala ito sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang siyang mamuna, ikaw ang siyang kumigos, ikaw ang siyang magturo upang makita namin ang layunin mo para sa amin ay palaging mabuti. Sa araw-araw ay nag-iisip ka na mabuting bagay para sa amin. Kung kaya, kapag kami ay nanaligaw ng landas, ay hindi ka natutuwa. And I pray, Lord, na nawa kaming mga anak mo na nandito nagtitipon-tipon, ay mapaalalahanan niyo po at matulungan niyo po sa tulong po ng Banal na Espiritu upang magawa namin, maintindihan po muna namin ang layunin mo sa buhay po namin, masunod namin ito, at maging pagpapala talaga itong taon na ito na pumasok na Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa kayo po pag-aaral. Ikaw po ang siyang maluwalhati ko, Panginoon, na sa preach your word. At salamat po sa aming pastor for entrusting us to preach. I pray, Lord, na patuloy mo siyang gabayan sila, ni Ma'am Babe, sa family. Patubayan niyo po sila at puspusin niyo po ng Banal na Espiritu upang magawa nila yung kalooban mo. At ma-enjoy nila yung presensya mo, Panginoon, sa buhay po nila. At maging sa amin dito, dalahin ko rin po ang kaligtasan na hindi pa nakakagana sa iyo, ang pagbabago ng mga mananampalataya sa ikabubuti para sa kalulatian po, Panginoon. Muli, sa iyo po dati kabiling, ang oras na ito, samahan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po kayo mo po. Pwede na po kayo mo po. Amen. Ano pagpagpagong taon na palagi nating sinasabi ay may you have a happy and prosperous New Year. Di ba? Tama ba yun? May you have a happy and prosperous New Year. So, doon yung po kinuha yung aking pinisahe na what I need or the things that I need to have a prosperous New Year. Pwede ko po the things that I need to have a prosperous New Year. January 1, eksakto po. Ito yung simula ng araw na 2017. So, tapos na po yung 2017. History na yun. Yung mga nangyari, tapos na. Amen? Yung mga accomplishment, tapos na. Yung mga failures, tapos na. And what matters most sa Panginoon is yung ngayon at yung darating na panahon. Tama po ba? So, bilang mananampalataya, ano ba yung dapat kong gawin para maging prosperous ang taon ko ngayong 2017? Okay? So, tatlo akong bagay ang gusto kong ipakita sa inyo. The things we need to stop. The things we need to stay. And the things we need to start. Yun na po, for us to have a prosperous New Year, ano yung mga bagay na kailangan kong ihinto? Ano yung mga bagay na kailangan kong ipagpatuloy o manatili? At ano yung mga bagay na kailangan kong simulan for me to have a prosperous or happy New Year? The Bible says in Philippians chapter 3, verse 4, verse 13, brethren. So, he is talking sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Hello! The Bible says, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ito yung isang bagay na aking ginagawa, o isang bagay na aking ginawa, o isang bagay na aking gagawin. The Bible says, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Sino ba naman sa atin ang ayaw na maging masaya ang ating New Year? Sino ba naman sa atin dito ang ayaw na maging prosperous o magpala ang ating isang taon o yung taon na nandito ngayon sa atin? Siguro, meron na tayo tama sa utak kung sinabi natin ayaw ko ng pagpapala, ayaw ko ng blessing, ayaw ko maging masaya. Baka sobrang sama ng loob mo. Nandun ka na sa kapakitan, sobrang kapakitan. Hindi tayo, I do believe, hindi yun yung nais ng bawat mananampalataya. But
Ang gagaling naman ninyo. Ang mga, ano kayo? Mga nasa office lahat. Hello? When you say procrastinating, mamaya na lang yan. May oras pa naman. Tama ba ako? Hello? Tama ba? Mamaya na lang kasi mahaba pa naman yung oras. Pero hindi mo na mamalayan when you procrastinate. Ang dami pa, ang laki pala ng bagay na nilalawa kayo dito. I don't know with you, pero kadalasan, ano ba, sa ating pagkakalam, karamihan mga procrastinator ng lalaki. Hello? Sa ating pagkakalam, karamihan ng mga procrastinator mga lalaki. Di ko alam kung bakit. Ano ba kayo mga babae? Yung mga asawa ko, kayo eh? Alam mo yun? Yung ba? Anak! Gawin mo na yung face mo. Eh, mami, ang gusto ko naman yung January 2 pa. December pa naman kayo. Enjoy na muna ako. Oh, anong mangyayari ngayon? Dumating yung January 1. January 2 sa kakagawa ng face. O, yung mga estudyante, tama ba? Maglalaro na lang muna ako ng basketball. Aalis na lang muna ako. Bakit? Eh, mahaba pa naman yung oras ng panahon. Kaya pagdating ng January 2, nagkukumahog ka kayong gumawa to the point na minsan mali na nagagawa mo. Bakit? You procrastinate. Sa pag-aaral, sa mga college, meron thesis. Yung thesis na gagawin sa inyo beforehand, umpisa pa lang ng klase, sinasabi sa inyo. Eh, gawa kayo ng thesis, pero mahaba pa naman yung panahon. Ano mangyayari ngayon? Pagdating ngayon ng oras, damay-damay na yan. Bakit? Sa halip na naglilig sa church, ay hindi mo lang pa-atin. Bakit? Nang natuayos yung thesis. Eh, dapat nung maaga pa lang, ginawa mo na ang problema, pinabayaan mo kasi bukas na lang. So, ano nangyayari ngayon? Ano nangyayari ngayon? Nagkukumahog ka. Sa akin po, kaya ako nasabi yun, dahil sa akin, lesson po sa akin yan. My vow to God is to read my Bible for the whole year. For the whole year. Sabi ko nga last year, when I started my Uber, sabi ko salamat sa Panginoon dahil hindi naging hadlang yung trabaho ko para hindi mabasa ang Bible ko cover to cover. But this year, naging mahirap po para sa akin this past few days. At alam mo mga anak ko yan. So, I'm reading my Bible every day. Pero you're supposed to be 5 chapters a day. Minsan nagawa ko 1 chapter dahil may trabaho. To the point na ngayong December, dapat matapos ko siya. Pero alam nyo, 3 days ago, nasa bukok dyan pa lang ako. Paano ko siyang tatapusin? Because I procrastinate. Kasi for how many months, dapat binasa mo siya, kaso nga lang, pwede na sa chapter na, basta naman ako. Ngayon, pagdating ngayon ng December, paano ko pagkatapos din ito? Anong nangyari? Nagkumahog ako ngayon. Pwede naman pa lang gawin yun. Pwede naman pa lang gawin ng basahin 10 chapters, one book a day. Hindi lang 1 book ang nagawa ko sa biyaya ng Panginoon. Pero I procrastinate. Eto ngayon, may biyahe ko kahapon. Sabi ko, hindi ko kakayanin. Hindi ko makatapos ang Bible day dito. So naghanap ako ng driver. Yung driver doon sa pastry, kasi kita rin yun eh. Kita rin yun eh. So may driver sa pastry, pinuntahan ko. Hindi mo pwede. Pinuntahan ko kala may Manuel Segundo, baka mo pwede Segundo. Wala. Sabi ko, Manuel, bakit? Kasi may hinahabol ako eh. Hindi hinahabol mo. Bible reading ko, kailangan ko tapusin. Pakita nyo lang, paano to? Eh wala akong choice, nakakompromisyon ako. So what I did is to fetch the people, yung tao na susunduin ko, punta kami ng airport. Alis kami ng 1 o'clock, pumunti kami ng 2:30 sa airport, alas 4 na 10, 4:50, hoy, may time para magbasa. So I start, habang wala sila, I start the Bible reading. Ang sunod ko lang pala, pag nakapromote ka doon, na-enjoy mo. Na-enjoy mo, hindi lang isang book, dalawang book ang nakabasa mo, hanggang to the point na nahilo na ako sa pagbabasa. Kaya ginagawa ko, dyan ka muna, katayo muna ako,
revelation na lang. Yes, revelation. Biyahe kami. Pag-uwi, I forgot. Hindi pa ka pala tapos sa Book of Acts. Dahil nalagtawa ko sa Bible ko, di ba sa nagsimula, may nalagtawa pala ako doon. Nandun sa Johnny, ito yung Bible ko. Anong book na ako? Acts chapter 18. Eh, ang Acts chapter 18, bawat chapter niya, pagkahaba-haba. Inuna ko yung Book of Acts, natapos ako, sumakit ang ulo ko, sabi ko, matutulog muna ako, nasaan ka na? Revelation na, chapter 4. 11 o'clock ng gabi. Pero kung hindi ka nag-procrastinate, baka nag-enjoy ka na sana ng panahon na yun. Alam niyo mga kapatid, I'm not telling you this dahil magaling, no. I'm telling you this baka sakaling na hindi nangyayari sa inyo, baguhin na natin. Kasi 2017 na. At yan ang pangako ko sa Panginoon Lord, I will not procrastinate. Ewan ko, siguro kayo hindi kayo gano'n. Siguro kayo, nasa tama, nasa ayos yung inyong araw-araw ng buhay. Pwede naman, huwag ka na masahin, next year na. Di ba? Pwede naman next year na masahin eh. Pero sabi ko, bobo sa Panginoon eh. Ang isang bagay niya sa akin ng Panginoon, when you make a vow sa Panginoon, deeper not to bury it. So when I make a vow na kailangan ko tapusin ang aking Bible reading, I need to finish it. Sa biyaya ng Panginoon, 11:55. Yes! Natapos ko siya. Biyaya ng Panginoon. 11:55. Pero nandiyan na yung putukan, nandiyan na yung kantahan, nandiyan na yung nag-enjoy. Pero hindi ako nag-enjoy. After that, I stood up, nag-alis ako, punta ako sa bahay ng kami. Pero, kung tatanungin niyo ako, hindi ako ganun kasaya. Of course, masaya ako dahil natapos ko siya. Pero yung sakit ng ulo ko, yung hilo ko, nandoon dahil halos maghapon na nagpapasa. So, gano'n na nagagawa kapag nag-procrastinate ka. May mga pagkakataon na dapat na-enjoy mo, pero dahil nag-procrastinate ka, mamaya ka na, bukas na lang, ang tendency, ikaw rin ang nahihirapan. So, 2017, stop procrastinating. So, kung meron man sa inyo, kahit isa sa inyo na kasama ko ngayon, let's stop procrastinating. Oy, mga bata, ngayon pa na, kaya kayo may mga goals sa places nyo eh, sa school nyo eh, meron kayong goal na kinakailangan tapusin. Dapat ngayon pa na, ginagawa nyo na yun, dahil kapag nag-procrastinate kayo, baka mangyari sa inyo nangyari sa akin. So please, do not procrastinate. Maliwanag po? Dalawa lang ba yan eh? Dalawa lang gusto ko share sa inyo for you to stop natin. At ang pangalawang stop is to stop worrying. For us to have a blessed, happy, and prosperous new year, stop worrying. Sino sa inyo nag-aalala? Hindi kayo nag-aalala? Di nga. Di nga. Di kayo nag-aalala? Naniniwala ako nag-aalala tayo, tama? Sa maraming bagay. Pero didn't you know that worry is essentially a control issue? Worry is a control issue. You're trying to control the uncontrollable. O parang ganito, namumblema ka sa ekonomiya. May magawa ka na ron. Hello? Namumblema ka sa pagtaas ng gasolina. May magagawa ka ba ron? Ha? May magagawa ka ron? Ang problema, ito ngayon. Yung anak mo, nung bata, kaya sinabing control issue, nung bata pa yan, control mo pa yan. Kaya hindi ka na problema. Pero nung lumaki na yan, hindi mo na control. Kaya ngayon, nag-aalala. Ang oras na, bakit wala ka pa anak ko? Eh kasi yan, hindi mo na control. Tama? Hindi mo na alam kung ano ginagawa. So ang tendency, mag-aalala ka ngayon dahil hindi mo na control kung ano at kung saan punta. Panalangin na lang. Pero sana nga lang, prayerful ka. Pero kung di ka lang na-prayerful, dinitay mo ng katapat, ang tendency, mag-aalala ka. So stop worrying. Ano ang sabi ng Matthew chapter 6?
Oh, Matthew chapter 6. Nandiyan po kayo? Hello, nandiyan po? Matthew chapter 6 verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? So bakit kinakailangan huwag kang mag-alala? Because worry is unreasonable. Worry is unreasonable. Therefore I say unto you, take no thought for your life. Don't worry about your life. Ano kakainin mo? Anong iinumin mo? Anong susuot mo? Pinapakita niyo ng Panginoon na yung mga yun, importance. Hello? Temporary yun. Hindi, it's unreasonable for us to worry those things. Kasi nga, temporary lang yun. Lilipas yun. Ano ba ang fashion na yun? Nag-alala ka sa susuot mo, pero alam niyo ba yung fashion ngayon? Bukas makalawa, iba na. Because that is temporary. Hindi yan pamatagalan. To worry about something you can change. To worry about something you can change is stupidity. Kaya mo nang baguhin, pero nag-aalala ka pa, tawag sa'yo, stupid. Bakit? Ibaguhin mo. Ba't nag-aalala ka, pwede mo palang baguhin? Ano susuot ko? Ito kaya o ito? Aba, ang tagal-tagal mo nang nasa harap ng salamin. Hindi mo pa alam kung ano susuot mo. Ano tawag sa'yo? Ano tawag sa'yo? Sabi ka naman, meron ka naman kakayahan na magpalit. May susuot ka naman, pero bakit hindi mo gawin? Nag-aalala ka, baka hindi bagay sa akin ito kasi mataba na ako. Papayan ka. Magkailan pa nahihirapan? Pakunin mo ka na. Huwag na lang ako maisuot. Sabi ko, from now on. From now on. Baguhin natin ang ating lifestyle. Okay? So, if to worry about something you can change is stupid. To worry about something you can't change, useless. Hindi mo mababago eh. Ba't mag-aalala ka ba? Ang problema natin mga sadyang mga mananampalataya o mga sadyang tao na konting bagay lang pinag-aalala. Bakit ito lang ang pagkain natin ngayong bagong taon? Ano yan? Lechon lang. Bakit kulang tayo kulang ng pansit, ng spaghetti? Ano? May lechon ka nga. Hindi ba wala lechon ba? Spaghetti lang eh. Oh, kaya kami sa bahay kami, konti lang hinanda namin. Crispy pata, fried chicken, salad, fruit salad, spaghetti, konti lang. Wala, bukas na. Konti lang. Meron konti lang. Para maubos. Kasi minsan, hindi na maubos eh. Hindi tayo naging katiwala sa pinagkakaklasan ng Panginoon. So stop worrying. Bakit? Worry is unreasonable. It's useless. Ano ba sabi ng Bible sa verse 26? Behold, the fowl of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Worry is unnatural. Bakit po sinabi nito that worry is unnatural? There's only one thing in all of God's creation that worries. Ano yun? Sa lahat ng creation ng Panginoon, ano yung create na nag-aalala? Human being. Human being. Sabi sa Bible, yung mga ibon niya, di ba? Hindi nag-aalala, susukin na. Bakit ka nag-aalala? So worry is unnatural para sa atin. Hindi ka dapat mag-alala sa mga bagay na susuot mo. Hindi ka dapat mag-alala. Bakit? It's unnatural para sa atin. Bakit? Kasi kailangan natin tiwala sa Diyos. Ang kailangan natin tiwala sa Diyos. Sabi niya po, ang ibon eh. Wala bang
tayo nag-aalala dahil minsan wala tayong ginagawa sa Panginoon. At na tayo. Yan na yun. The best na kaya gawin sa Panginoon. Pero, sa atin ka, bakit? Magagawa mo atin. Hindi naman tayo. At least ako matin, sila nga hindi matin dahil reunion. Sila nga matin dahil hindi matin dahil niluntaan. Hindi yun. Wag man sa Panginoon ay ikaw. Every one of us will give an account sa Diyos. So dapat, ma-realize natin mga kapatid, ma-realize natin mga mananampalataya na hindi ka dapat nag-aalala sa mga bagay na yan. Bakit? Kailangan mong tiwala sa Diyos. Let's trust God that He will provide. Amen? Hello? So it's a natural para sa atin na mag-alala. Number 3, worry is unhelpful. Sabi ng verse 27. Which of you by taking thought can add but into his stature? When you worry about the problem, it doesn't bring you one inch closer to the solution. So, pag inalala ka raw, para ka nakaupo sa rocking chair. Hello? When you worry, para ka nakaupo sa rocking chair. Sa rocking chair, upo ka, you exert effort, strength. Pero ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Nandun ka lang. Walang nangyari, di ba? Nandun ka lang, pero nauubos ang lakas mo, kakailan yan. Pero walang nangyari, ganoon din naman ang pag-aalala. When you worry sa maliit, sa maraming bagay, para ka lang nauubos sa rocking chair, walang mangyayari. So instead of worrying, trust God and do His will. Hello? Trust God and do His will. Gumawa ka para sa Panginoon, hindi na may mangyayari sa'yo. Ako natutuwa ako eh. Kasi tingin kayo sa mga sa labas ha. Tingin yung labas. Puno. Puno. Meron pa sa taas niya. Uy, baka naman ito na wala pa sa sakyan. Mag-pray na. Gumawa ka para sa Panginoon. Hello? Yan, nagkakaibigan tayo talaga. Alam natin kung bakit, di ba? Hindi naman dahil inakilala ka, hindi naman parang in-engage. No! Para makita mo yung pagpapala ni Lord sa'yo, gumawa ka para sa Panginoon. At makikita mo. Magkatayo naman tayo para sa nilapdap ng presto ng Toyota para yung mga nandito mga Toyota dyan lang service. Pero hindi ba kayo natutuwa? Hindi kayo natutuwa kung ano na ang progress ng ating iglesia sa bawat mananampalataya na nakikita natin na meron inaingat na yung ating mga pagkakas sa Panginoon. Hello? Pero kung wala ka rito, hindi mo makikita yan. Kung wala ka rito, hindi mo makapag-appreciate yan eh. Pero ako hindi nandito, ibig sabihin, kung makatin ka, naglilingkod ka sa Panginoon, nakikita mo, isa sa araw, Portugal na ang gamit mo. Ano ba eh? Portugal na gamit ko, ako So ikaw, siguro, Lexus na, no? Oh, nakakuha ko, brother Ed eh. So sa akin, brother, ba't ka nang pray mo? Pray ka ng bago. Di ba? Kasi, ano ko, yun lang malalangin ko eh. Pero pwede ba na pagkatiwalaan ng Panginoon? Hello? Pwede ba na pagkatiwalaan? Kaya dapat meron kang ginagawa sa Panginoon. Kayo mga kabataan, ano na napatunayan ninyo? Gumawa kayo ng blessings ninyo. Kayo ang gagawa ng blessings ninyo. Huwag kayong makiamot sa blessing ng mga magulang ninyo. Gumawa kayo ng blessings ninyo. Hindi nyo pag mayroong commitment, hindi sa mga magulang nyo. May mga swerte naman kayo, may mga bago naman kayo. Sino ba papalatin ito? Yung magulang nyo, hindi pa rin kayo. Asa kayo. Tatrabaho na kayo, asa pa kayo. Gumawa kayo ng blessings ninyo. Si Janik, naglilin sa sasakyan niya, hindi sa 5:30. Para pag sa sasakyan ko. Pero sa 20 isang araw. Di ba? Okay yun, di ba? Nakatipid na ko. Natin sa labas eh. Sa kanya, 20 na. Gawa!
and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O you of little faith? If God cares, so what are the for flowers? O, ano yung bagay na hindi niya kaya ibigay sa iyo? So, it's unnecessary for us to worry. It's unnecessary for us to worry. So, sa Wednesday, may galugtong yung worry na yan, pero diyan ko tatapusin. Ano yung dapat natin gawin sa worry? Like sa Wednesday yan, prayer meeting. So, tapos tayo na sa things that we need to stop. So, worrying, procrastination. Procrastination, balikan ko, meron sa natin Bible sa James chapter 4. Naalala ko lang po kung patawarin nito ako. James chapter 4, balikan ko ninyo. Habang binabasa ko po ito, Lord, bigyan nyo nga po ako ng talata kung saan para sa procrastinating. Ano nga po yung verse na pwede kong share sa church about procrastinating? So ito bigay sa akin ng Panginoon sa James chapter 4, verse 13 to 17. Alam niyo yung verse 17? Hello? Alam niyo yung verse 17? Di ba sabi ng verse 17? Kayo nakakala ng kabutihan at hindi nyo ginagawa? Kayo ay? Ano? Nagkakasala. Bakit kaya binanggit yung kayo gumagawa ng hindi na alam nyo yung tama pero hindi ginagawa kabutihan ay hindi kayo nagkakasala kayo? Bakit kaya binanggit yun? So, pinakita sa akin ng Panginoon sa James chapter 4, verse 13. Hindi ko go to now. Ye that say today or tomorrow, we will go to such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Oh, go to now. Gawin mo na ngayon. Today or tomorrow, we will go to such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Well, as you know, bakit? Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. So, kung meron kang dapat gawin mo ngayon. Maglilinis ako. Bakit? Bago to, malinis yung bahay ko. Pwede na malinis yung bahay bago ako tumulihan. Diba? Nilinis mo lang yung bahay mo, ngayon bagong taon, magkabagong taon. No, pwede na nilinis yung bago pa yun. Kaya lang procrastinating nga eh. Procrastinating. So sabi ng Bible, gawin mo na ngayon, wala sinunod mo sa Dio tomorrow. For what is your life? Is even the pray for. Bakit? Baka mamaya, gusto mo lang gawin, hindi mo na gawa, bakit naman na yan na? Hello? Meron ka lang gustong gawin, wala kang opportunity para gawin mo yung bagay na yun. Kaya ang Bible tinuturo, hanggat nandiriyan, agad-agad, do it! Amen? Gawin mo na! Sabi ng verse 15, for that we ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now you rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil. Therefore, to him knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Tama ba na? Pag kayo inutusan, sunod agad. Hindi yung katapusin mo isang game na lang, 5 minutes na lang. At minsan kapag ako napunta na ako, yung gadget eh. Diba? Ayaw ka sundin, bakit? Dahil katapusin yung ginagawang gadget yung maglalaro. Ano mas importante? Yung utos mo o yung gadget? Yung gadget. Kaya pala. Ganyan paraan, procrastinating na yan. Sabi nga sa nabasa ko, delayed obedience is still disobedience. Mamaya na lang, sandali lang po. O kaya, tutusan mo yung isa. Kuya, kunin mo nga yung belt ko. Jim, kunin mo yung belt ko, daddy. Uy, daddy, kunin mo yung daddy. Jeran, daddy ka. Pasa-pasa, procrastinating. Pag inutusan ka, huwag mo ipasa, kunin mo. Sa church, ganun din. Pag inutusan ka ng Panginoon, huwag mo ipasa sa iba. Gawin mo. Pag inutusan ka ng Panginoon, nabasa mo malinaw, sinabi ng Bible, gawin mo. Huwag mo ipasa. Kaya na ng mga staff mo siya. Kaya nila yan. No, gawin mo. Amen? So yun po. So kapag may gagawin mo isang bagay, gawin mo na agad. Dahil pag di mo ginawa, nagkakasala ka doon. It is sin.
ang sabi ng Bible. So, natuwa ako baka sinabi ng verse 17. So, saan po tayo? Ano yung number 1? The things we need to stop. Pangalawa, the things we need to stay. Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Kapag sinabi ko ng Bible, yun na yun. Hello? Hello? HBBCN? Kapag sinabi ng Bible at kapag nabasa ninyo, yun na yun. So, wag na tayo, baka meron pang iba, wag na tayo humanap pa ng leeway na i-ano mo yung justify ko yung ginagawa ko. Pag sinabi ng Bible, yun na yun. So, ano yung mga bagay na kailangan mag-stay? Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kung itong mga Ephesians 3, Ephesians dito ay tumigil ang pagsundo nila Sister Melva, Sister Evelyn, wala sila dito. Hello? Ulitin ko po. Kung yung mga taga-Ephesians na ito ay hindi na nasundo at hindi na nagpatuloy yung pag-Bible study ron, wala na ito dito. Tama? Pero dahil hindi tumitigil ang pag-Bible study at ang pagsundo, nandito. Am I connecting? Nagkakaintindihan ba tayo? Kayo na nagkakaintindihan at kayo nagkukwentuhan. Hello? Tingin kayo sa akin. Ano ba? Nagkakapatahan niyo dyan. Kasi importante ba yan? Tingnan ninyo, kung walang nag-Bible study kay Brother Robert, nandito ba siya? Pati ikaw, wala mo eh. Di ba? Wala. Ganun din naman sa bawat sa atin eh. Kung walang nagpagal, kung walang nagpatuloy, kung walang nagbigay ng panahon, baka wala tayo dito. Hello? Pero dahil may gumagawa ng mga bagay na gano'n, ano nangyari? Nandito tayo ngayon. Ano ang ibig sabihin? Kung meron tayong dapat na ginagawa at may nag-stay sa atin, dapat yung paggawa ng kabutihan. And let us not be weary. Huwag kang mapagod, huwag kang mamina sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Nagpagod ka naman sa bibigay? Hindi pa nga nabibigay eh. Nagbabayad ka pa lang ng tax mo eh. Pagbabayad ka, hindi ba ako bibigay eh. Pero napagod ka na. Napagod ka na ba sa pagkanta? Eh yung iba ka nagkakaroon na ikaw. Ganyan ka pa yung maganda eh. God, I want to know you more. Diba? Diba? Kung baga parang yung idea na hindi ka wala pa kaya tayo ibinibigay, wala pa kaya tayo ginagawa para sa Panginoon. Tapos humihito na tayo. Hey, don't stop doing good things. Dahil ang sabi ng Bible, in due season, we shall reap if we faint not. Pero alam niyo sa totoo lang, mahirap yung mag-stay talaga eh. Mahirap yung mag-stay. Mahirap yung ipagpatuloy yung mga mabuting bagay. Mahirap. Bakit? Dahil nandiyan ang Diablo eh. Nandiyan ang Diablo para tampalahin ka, nandiyan sa sarili mo, para sabihin, mag-self-pity ka, ako lang gumagawa nito, yung mga kasama ko, iniwanan na ako. Hello? Di ba? Pero sabi ng Bible, just do it! Parang naikilang, just do it! Gawin mo pa rin bakit? Dahil mabuting bagay. Ang sabi po ng Bible, Titus 3:8. Titus chapter 3 verse 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. So as Christians, as members of HBBCN, let us not be weary in well
hanggang may pagkakataon sa mga espiritual na bagay, atin tayo. Prayer meeting. Last prayer meeting, konti rin, no? Siguro yung iba busy sa paghahanda. Sayang opportunity. Sayang opportunity. Kasi nasa bahay ka naman yata. Wala ka namang ginawa. Mga kapatid, bakit hindi? Ay, sana ka na kung sa bahay ka, lalago ka. Hello? Okay na sana ako sa bahay, nabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng preaching. Eh, hindi naman. Hindi naman. Kung ano lang ginagawa mo, baka magkasala ka sa bahay, baka mairita ka pa sa kasama mo. Atin ka lang, church. Huwag tayo manginawa sa paggawa ng kabutihan. Bakit? We will live if we faith na. Amen? Tama ba ba yun? Last. Of course, instead is, let us not be weary in well-doing. In well-doing. Doing good works. Let us maintain good works. Doon naman tayo diniligan ng Panginoon eh. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created unto Jesus to do good works. Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi ng Bible. So, paalala lang po sa atin yan. Baka kasi huminto na tayo sa paggawa ng kabutihan, baka huminto na tayo sa pananalangin, baka huminto na tayo, baka minsan, nandito ka lang, presensya mo lang, pero ang puso isipan mo, wala ka dito, eh, paalala lang sa atin. Amen? Number 3 and last, the things that need to start. Paano natin i-start, sisimulan ang taon ito? Sabi ni Brother Robert sa akin kanina, new rules. Tama? Bagong taon, new rules. Bagong taon, bagong buhay. Bagong taon, ito ang gagawin ko. So ano kaya yung mga bagay na pwede mong gawin ngayong taon ito? Meron na akong gusto ko siya sa inyo. Luke chapter 5. Okay? Diyan po kayo, Luke chapter 5. Let's read para maintindihan natin yung istorya, let's read verse 1. Verse 1 hanggang verse 5. Fine. Luke 5, verse 1 hanggang verse 5. Doon ako magpapasa. Nakita niyo po? The Bible. Ayaw, buklatin yung Bible ninyo. Ito lang kayo nakatingin. Wala may Bible? Wala kayo ng Bible? Meron. Napukulan niyo na po? Kasi malabo naman ako tayo ng mga. Okay na ba? Nakita niyo na? Okay, Luke chapter 5, verse 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. So tapos na, no? Tapos na, they're washing their nets then. They toiled that night and then bumalik na, washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would cast out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, ano sabi niya Simon? Launch out into the deep and let down your nets for a draught. Launch out into the deep and let down your nets
for a drop. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, nevertheless, napatunayan ni Simon, ni Peter, that he toiled all night and he got nothing. But he said, nevertheless, at thy word, I will. Sinabi ng Panginoon, sinabi ni Peter, nevertheless, at thy word, dahil sinabi mo, Lord, at your word, at thy word, gagawin ko. Gagawin ko. I will let down the net. So gusto ko i-share sa inyo how to start out for us to have a prosperous New Year o blessed New Year. Kailangan namin yung aspeto sa buhay natin, yung ating pananampalataya about our faith. Let's launch out into the deep. Let's get deeper and deeper sa ating pananampalataya. 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether you are still in the faith. Kumusta ang pananampalataya natin? Are you still in the faith? Are you bang faith mo? Tumataas pa? O stagnant na yan? Kasi kapag stagnant na yan, babawa na yan, ang tendency niyan, mag-shrink na yan. Hey, let's launch out into the deep. Sa pananampalataya our faith. Let's start this year right by putting our faith, by exerting more faith sa Panginoon. Ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, increase my faith. Lord, increase my faith. And that should be our prayer for this morning. Lord, increase my faith. Kasi kinakailangan ihingi natin sa Panginoon na, Lord, increase my faith. Ayoko yung faith ko last year, ay yung faith ko pa rin ngayon. No! Ako sinasabi ko madalas, kapag ako bumabati sa birthday, ayoko sabihin sa kanya na, huwag kang magbago. No, I don't like to greet the person that way. Ayoko sabihin sa kanya na, sana huwag kang magbago. No, dapat, sana magbago ka. Hello, when you greet someone, don't say sana huwag kang magbago. No! Magbago ka! Pero for better. Hey! For better, magbago ka. Kung dati nagbibigay ka, dapat mas lalo ka nagbibigay niyo. Bakit? Dahil yung pananampalataya mo tumaas. Kung dati natin nagbibigay ka ng faith promise, dapat ngayon, yung faith promise mo nagtagaan. Bakit tumataas yung pananampalataya mo? Eh, bakit natin nagbibigay ng faith promise, hindi na. Ano na yung pananampalataya natin? Ang first fruit dapat tumataas. Pero tumaas na kayo, bumaba. And by the way, finish your first fruit. Hey, have you finished your first fruit? Kasi kung di natin na-finish, kung saan yung pananampalataya natin? Examine na our faith, baka patay na yung pananampalataya natin. Let's start the year right by putting our faith and trust God to increase it. Launch out into the deep. Lalim tayo. Laliwan pa natin ang ating pananampalataya. Laliwan pa natin not only our faith, but our devotion sa Panginoon through His Word. Through His Word. Sabi ko, Jo, thank you sa bigay mo. Kasi kanina, dito kami, binigyan na ako ng notebook. Sabi ko, okay yun, bigay mo ng notebook na pang-planner. Parang kalandaran na kailangan ko mag-plano. Nakalagay doon, do not worry. Sabi, sakto-sakto yung bigay mo Kailangan ko mag-plano. Dahil ang pananampalataya, bawat pananampalataya, dapat may plano, pero hindi na sa sarili mo. Dapat may plano kami para sa Panginoon. What is your plan sa Panginoon? Anong gusto mong gawin para sa Panginoon?
Marami sa 2016, nabigyan mo ba ang Panginoon? Anong plano mo ngayong taong ito sa Panginoon? Hindi sa sarili mo. Dahil marami ng plano dyan eh. Yung plano mo sa Panginoon. Anong plano mo ngayon? Pinakaligtaan natin ang plano natin sa Panginoon. Hamon may hayaan natin. No! You should have your plan sa Panginoon. I told my children, be ambitious. Hindi yung maging ambisyoso ka para makata ka ng tao. No! Maging ambisyoso ka para sa Panginoon. Para magpalain ka ng Panginoon. Hindi na material na bagay. Pwede mo papanay yung mga kasama mo habang buhay, Todo. Pwede yung mga kasama mo habang buhay. Jeff, pwede rin gano'n, Johnny, pwede rin gano'n na. Pero importante maging ambisyoso kayo para sa Panginoon. Gumawa kayo para sa Panginoon. Huwag kayo gumawa para sa pamilya nyo lang. Hindi masama yun. Pero sinasabi ko, para maging maayos ang pamilya mo, sa Panginoon ka muna. Para maging maayos ang buhay mo, sa Panginoon ka muna. Eh, ang bata-bata mo ba? Paniligaw agad ang minatutag mo. Di ba nga nakakatapos? Paniligaw na agad. May trabaho ka, pinibigyan mo magulang mo, baka hindi mo na nakikita ng trabaho mo. Sabihan ng bayan ko, di ba ka nagtatrabaho yung pamangkin ko? Sabihan, okay lang magtatrabaho siya. Di ba naman siya nagbigay? Huwag na lang siya manghihingi. Eh, minsan nagtrabaho na, naghihingi pa sa'yo eh. Di ba? Nagtatrabaho na, naghihingi pa eh. Ito ba ito? Kailangan meron tayong ginagawa para sa Panginoon, meron tayong plano para sa Panginoon. Kumusta na yung faith ninyo para sa Panginoon? Kumusta na yung giving ninyo? Sabi ng Bible eh, at thy word, naniniwala si Peter dahil sinabi ng Panginoon, gagawin niya kahit na patulang sa sarili niya. Wala kami mahuli. Walang tahuli. We don't own land, we don't nothing. But at thy word, I will let down the net. So kung alam mo tama, sinabi ng Panginoon, gawin mo. Bring your confession to the store that I will meet my house. Prove it, sabi ng Panginoon. Eh sa tayo pa lang, hindi ka lang nakapagpigay faithfully. Paano ka magpapalayan ng Lord? Be ambitious sa Panginoon. Yung pananampalataya mo, yung pamimigay mo, yung pananambahan mo. Huwag nating baliwalain yung prayer meeting. Hey, huwag mong baliwalain yung prayer meeting. Kasi yung prayer meeting na yan, hindi para sa ilan lang yan. Yan ay para sa ating lahat. Ulitin ko sa sa'yo ito. Ang prayer meeting hindi para sa ilan lang, para sa inyong lahat. Hindi para sa iba na nag-i-konti lang. Para sa inyong lahat ang prayer meeting. Ayaw niyo sumagot. Para sa inyo. Alam niyo na. Kayo naman ang makikinabang eh. Kayo naman ang makikinabang. Pero suggestion ko lang, pag kunin kayo, wala akong balik. Sabi ko nga eh, ako talagang humahabol kami eh. Humahabol kami ng mga flatmates ko eh. Kasi ba sa nakahabol kami eh. Kahit yung place, habol. Di ba? Kasi, importante eh. Baka mamaya yung prinsip na yun, hindi mo lang alam kung paano kumilos sa salita ng Diyos. Hindi mo alam paano kumilos sa salita ng Diyos. Bakit ba sa salvation? Naniwala ka agad. Ha? Sa salvation, naniwala ka agad. Pero pag meron ka na gagawin sa Panginoon, bakit tayo maniwala? Bakit tayo sumunod? Pwede ba yun? Can we count on you sa prayer meeting? Parang huminga-hinga na. Actually, it's you and the Lord naman. Amen? It's you and the Lord naman. Dito naman kami para palalahanin kayo. Para lahanin din naman kami. Kami naman. Hindi na tayo kami rin naman. Baka mamaya kami. Hindi na rin kami maakit sa Panginoon. Tama?
Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na makipahayag ko ang iyong mga salita. Salamat dahil alam ko na ikaw ang kumikilos, ikaw ang nakakaunawa sa bawat sa sa amin. Huwag lamang po namin maintindihan, huwag lamang po namin mapakinggan, kung hindi, maipabuhay namin, gawin namin ang desisyon sa buhay po namin. Na pramanaon, yan gawin ko to, isa sa puso ko to, susundin ko to, Panginoon, dahil ito yung nais mo para sa akin. Hindi ko po alam kung paano kinausap ang iyong mga anak, hindi ko po alam kung paano ko sila pinalahanan, hindi ko po alam kung paano ang balang Espiritu ay gawin sa kanyang kalagitnaan po namin. But I pray, Panginoon, nawa naging not only blessing sa amin, Messiah, but maging ito ay naging instructional sa amin para sa ganoon magawa namin yung kalooban mo. Masunod namin yung nais mo at ma-enjoy namin, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, sa buhay po namin. Kaya, Panginoon, sa iyo, lahat na kubilin na aming invitation ngayong umaga nito. Ikaw ang kumilos, ikaw ang una, ikaw ang magpara sa bawat isa. Sa iyo po lahat ng kapulihan, ito po yung aking dalangin in Jesus' name. Amen. Kung meron kang plano, kung meron kang gustong gawin sa Panginoon, may pinalala sa iyo ang Diyos, sa pang teaching nito, meron siyang nais mong gawin, why don't you come here in the altar, kneel down, and pray sa Panginoon. It's between you and the Lord. Hindi makikialam ka kami mo, hindi makikialam kami ba kaibigan mo, o yung kapatid mo, o yung asawa mo. It's between you and the Lord. Let's be ambitious sa Panginoon. Let's start the year right by putting, by increasing our faith, by increasing our giving, by increasing yung ating pong attendance in every services na meron po tayo. Just come as you are. After you pray, hanap ka ng kapartner mo, para sa babae na lakas na dahil. Kahit sila na kayo, sa pinatayuan nyo, pinaupuan nyo, pinaguluhan nyo,